And all the people of God say amen. Now please be seated in the presence of the Lord. Sa mundong ito na ating kinagagalawan ngayon, hindi na natin mamamalayan na mawawasak ang isang bayan, mawawasak ang isang syudad, mawawasak ang isang kontinente sapagkat nandito na tayo ngayon sa panahon ng devastation as the book of Zephaniah prophesied. Subalit ang Diyos ay mahigit na plano kaysa plano niya sa mundong ito. He planned to destroy the world because of wickedness. Kung inyo pong mapapansin, ang sabi ng ating Panginoon, ang araw na yaon ay matutulad sa panahon ni Noah. Ang araw na yaon ay matutulad sa panahon ng Sodoma at Gomora. At ito po'y nararamdaman natin at huwag niyo pong baliwalain sapagkat pag binabaliwala mo ang mangyayari, there is no transformation and changes of your life. Ginawa ng Panginoon na ito sapagkat ibig niyang hubugin kayo. Hindi niya ginagawa itong lahat ng ito upang takutin ng tao, kundi upang ang tao ay magawa niya ng mas mainam. Can you imagine when God created the heavens and the earth? He made it so beautiful. Amen? He made it so beautiful. He created it by His Word. Everything is so beautiful and wonderful. Wala pong pangit na ginawa ang Diyos. Amen? Wala siyang pangit na ginawa. Nung nilatag niya ang mga ilog, ang dagat at ang mga isda na nariyan, wala po siyang pangit na ginawa. Lahat ay mabuti. Amen? Bakit po natin pinag-usapan ito? Sapagkat our theme is Jesus wants to present the church glorious to Him. And I want you to understand, ibig ko pong maintindihan ninyong mabuti, na nung simula na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, God begins to create you beautiful. His goal, His plan is to make you beautiful. But sometimes you cannot understand. That's why lagi kang umiiwas sa paghuhubog ng Diyos. Iniiwasan mo yung masaktan ka. Iniiwasan mo na mabiyak yung puso mo. Pero hindi mo alam sa pamagitan yan, ginagawa ka ng Diyos. Amen. Nakita mo yung halaman pag pinaganda mo? Diba, sino ditong nagtitrim ng halaman? Kung ikaw kaya yung halaman na pagagandahin, gagamitan ka ng panggupit, hindi ba masakit kaya? Di ba minsan nagpapakulot ka, hinihila yung buhok mo, masakit hindi? If you want to be beautified by God, huwag kang umangal sa gagawin niya sa atin. Amen. Lahat ng mga lindol nito pagpapaganda sa atin. Sa mga anak ng Diyos, I'm not telling for the unbeliever, earthquakes is shaping us. Ang lindol kapag umaano yan, di ba kapag aalisin mo yung ipa sa palay, anong ginagawa nyo? Di ba? Niyuyugyug para mahiwalay yung ipa sa talagang bigas. So do not cry when there is earthquakes. Do not be scared when God make the typhoon stronger. Diba kapag nag-ano ka na ng bigas, dito kasi kahyan, wala nang ganun, no? Ewan ko lang kung sino pang, ano tawag dyan? Bilao. Ngayon, wala na akong nakakitang gano'n. Pero nung mga panahon na uso pa yon, pagka nakikita na niya na humihiwalay na yung ipa,
Nilalakasan niya, sabay ihip, puh! Sino kanyo siguro mga kabataan, wala na kayong nakitang gano'n, ano? Yung ganong simpleng pamamaraan ay pamamaraan ng Diyos kung paano niyang ihiwalay ang tupa sa mga kambing, aso at baboy. Sapagkat hindi natin mapipigilan na ang mga tao ay mayroong ugaling aso, kambing at baboy. Marami, di ba? So, dapat kilalanin natin ang baboy, kapag pinaliguan, babalik pa rin sa putik. Ang aso, kapag alagaan mo, kung minsan, nangangagat pa rin. Aso talaga siya, hindi siya pwedeng magiging tupa. Kahit anong gawin mo, hindi siya magiging tupa. Ang baboy, hindi kailanman magiging tupa. Ang tupa ay hindi kailanman magiging baboy at hindi magiging aso at hindi magiging kambing. Ang kambing, magpakailanman, kambing talaga siya. Gustuhin man ng Diyos na magiging tupa siya, pero hindi talaga siya magiging tupa. Not unless na magpasakop siya sa Diyos. Amen? Not unless na magpasakop talaga siya. The Bible said in Ephesians chapter 5, verse 23 to 27, for the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church. The illustration of Jesus and the church is a couple. Binigay dito ng ilustrasyon, pero may katotohanan din po ito. Na ang babae ay dapat magpasakop sa lalaki. For the husband is the head. Sino ditong asawa na parang ikaw yung head? You disobey the plan of God. Christ is the head of the church as He is the Savior of the body. Savior po siya sa church. Ganon din naman sa mag-asawa. Dapat savior ka sa asawa mong babae. Kung may masamang ugali ang asawa mong babae, iligtas mo. Kung may masamang ugali yung asawa mong babae, dapat ituwid mo siya. Kasi savior ka. As Jesus came into this world to rebuke our evil attitude. Paano siya magigtas kung pababayaan mo lang? Amen. Mga asawang lalaki, ilan lang naman dito. Ang savior po, hindi niya pabayaan na nasa kumunoy yung kanyang asawang babae. Ang ugaling masama ay kumunoy. Ang ugaling matakaw sa pera, nasa kumunoy. Kaya kayong mga lalaki, mga asawang lalaki, boyfriend na lalaki, kayo yung mag-save sa kanila. Hindi i-save na, oy, bahala ka. Okay lang yun, kasi mahal naman kita. Sige, gawin mo lang lahat. Iniibig naman kita. Okay lang, hindi po ganun ang Savior. Ang Savior, you must to take her out doon sa kanyang kalagayan. Amen? Pangalawa, sabi niya, therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husband. Let the wives be to their own husband. Church is subject to Christ. Hindi ka pwedeng magmamalaki kay Kristo. Siya yung Panginoon ng church. Tayo yung church. At siya yung ulo natin. Siya yung dapat masunod. Hindi yung suggestion natin. Let the suggestion of the head shall come to pass. Not your suggestion. Amen. Now, pangatlo, sabi dito, husbands, love your wife, just as also Christ loved the church. The illustration of Jesus and the church
the head and the body is the husband and wife. Yan yung ilustrasyon. Kapag nakita mo yung husband and wife, pakikita mo din sana ang church, kung anong kalagayan ng church sa mag-asawa. Kung binabaliktad ng karunungan ng tao ang kalagayan ng church at ang kalagayan ng church at kay Kristo sa magitan ng kanyang husband, kapag dinadaig niya yung husband niya at siya yung masusunod, then you're destroying the plan of God. Amen. But, husband, love your wife as Christ loved the church. Do you see the illustration of God? Anong klaseng love? Love na hindi nagtotolerate. Because Christ never tolerates sin. Kung nakita mo, naging gahaman sa pera yung asawa mo, do not tolerate. Kung nakita mo, lover na siya ng mga bagay, lover na siya ng pagkain, lover na siya ng pleasure, then do not tolerate because you love her. Because love is the Savior of our soul. Jesus came into this world to love us, and He directed our way back to God. Amen? That's love. At ang sabi ng aklat ng Hebrew, dahil mahal niya ang church, mahal niya ang itinuturing niyang mga anak, mga tunay na anak, pinapalo niya para matuto. Okay. Then last, that He might sanctify her with the washing of the word, that He might present, that He might sanctify her with the washing of the word. What can sanctify the church? It is always the word. Yung salita na ating napapakinggan, sinasanctify ka niyan. Hallelujah. Meaning, kinikreate ka niyan. Kung hindi ka nakikinig, hallelujah, the word of God cannot sanctify you. Lalo na kapag nakikinig ka at hindi mo naman naintindihan, how can the word of God sanctify you? Hindi mo maintindihan eh. Wala kang naintindihan. Kasi habang nangangaral, iba naman yung attention mo. There are many children of God inside the church na hindi naman nakikinig talaga. Kaya ang tagal ng kanilang pagbabago, naku po, oras na ng pagbabago. Sinasabihan ko po kayo sapagkat ibig ko kayong makasama ko sa langit. Be pure in listening. And meditate what you heard. Ang salita ng Diyos ay hindi nagpaplano ng kasamaan sa ating lahat. Ang salita ng Diyos ay ibig kang pagandahin. Amen. Di ba pag minimikipan yung babae, pag ikakasal, masakit yung make-up, no? Dinidiin, sino nakaka-relate nito? Di ba kapag sino bang nakasama sa mga may mga okasyon sa eskwelahan na minimake-upan kayo? Di ba, Sister Ami, masakit yung make-up ng mga bakla. Minsan, madiin pa. Ang sakit kaya nila mag-make-up. Kaya ang iba, pagka sensitibo sa sakit, inaaway. Nag-aaway yung nagbi-make-up at yung imini-make-upan. Why? Kasi kung minsan talaga, masakit ang pagandahin ka. Lalo na yung gusto mong gumanda yung hair mo, gusto mong pakulot-kulutin, ba hinihila-hila kaya yan. Na ganun-ganon. Ilang beses ako nakakita ng mga inaayusan ng buhok. Hila dito, hila doon, hablot dito. Pero pagkatapos, wow, ganda naman. Di ba, Ruby, Masakit ang magpa-beauty. But Jesus Christ said that He might sanctify her with the washing of the word. That He might present her, the church,
Babae kasi ang turing niya sa ating lahat. That He might sanctify her to Himself para sa Kanya. A glorious church. Say this word, a glorious church. One more time, a glorious church. One more time, a glorious church. Now, this is the plan. Ito yung plano. Gusto kanyang magiging Gloria. Ayaw niyang mag-asawa ng hindi glorious. Gusto niyang pakasalan ka, ikaw at ako, tayong lahat, babae man o lalaki, ang gusto niya, gumanda ka. Kung si Sister Dana Faye, kapag isang araw, ikakasal yan, di ba, pagagandahin yan eh. Yung dibo pa nga lang, pag nagdibo, sino dito nakaranas na ng dibo? Mga kabataan. Yung social. Di ba pinapaganda ka, ano? Para pagharap, pagdating ng oras ng presentation mo doon sa mga dumalo, wow, center of attraction. Hindi center of... Kailangan center of attraction ka. And the center of attraction, one of the meaning of glorious is center of attraction. E paano kung hindi ka napaganda? Halimbawa, si Sister, yung panganay ni Sister Nicole, di ba? Sister Nicole, si ano pangalan nito? Yara. Jana. Ito si Jana. Yan, maganda yan eh. Di ba kapag dibo mo, o kung malapit na o lumipas na, just an example, illustration. Center of attraction ka, di ba? Lahat yung ganda niya, kahit hindi naman kagandahan, pero dahil sa make-up. Lahat ng mata nakatingin sa'yo kasi center of attraction ka. That's the meaning of a glorious church. Kaya lahat ng mata ng nasa mundo nakatingin sa atin. Kaya we are surrounded of many clouds of witnesses. Center of attraction ng church ni Christ. Hindi center of distraction. The meaning of a glorious church, the center of attraction ka. Pero paano mangyari yun kung may masama kang ugali? Amen. Center of, distraction. Kung may masama tayong ugali, kung tayo ay self-righteous, makasarili, ikaw lang ng ikaw, pamilya mo lang ng pamilya. Nakita ko po sa yung post po ng Pastor's Appreciation. Kahit hindi naman siguro magkaroon ng Pastor's Appreciation, dapat sa puso ninyo meron. Ang daming mga Pastor Kevin, tumanggap ngayon, ang dami nila. Tumanggap. Pero dito, wala man lang Pastor's Appreciation. Kailangan pa bang i-announce yun? The Bible said, give them double honor, respect higher, because pinagsisikapan nilang pakainin kayo, ipapanalangin kayo. Puro pamilya lang pinapasyal nyo. Minsan mag-blow out ka rin naman. Diba, Sister Baby? Minsan maghanda ka rin naman at pakainin kami. Ha? La Union? Oh. Maging ang mga music team natin, sila lang din. Kasi walang mag-blow out sa kanila. Puro pamilya. Then, what is church? Church is we. We are the church. Di ba pamilya din naman tayo? Amen? Oh, di ba sabi nga po ng isang FB announcer, sabi niya, humihingi kayo ng prayer sa mga pastor. At totoo namang nananalangin sila. Minsan hindi natutulog pag maraming prayer request. Ay, ang daming ipapanalangin. Pero di wala man lang isa sa congregation na magsabi, Pastor, kain tayo. Wala.
Pero pag panalangin, Pastor, ito po prayer request, ang dami. Hindi na nakatulog si Pastor Kevin. Prayer dito, prayer doon, mayroong taga ganito, mayroong taga ganon. Wala man lang magsabi. Sa next week po, Pastor Kevin, dalhin mo yung pamilya mo, i-treat ko kayo. Glorious! Ako po, dito po, hindi po tayo nagpa-practice ng pastor's appreciation sapagkat gusto ko magmula sa puso nyo yon. Inalis ko ngayong karatula dyan kasi gusto ko magiging sa puso ninyo. Pero 14 years na, 15 years. Diba? Ako po, ang heart ko po, bilang Glorious Church, pag may pera po ako, tinitreat ko po yung mga music team natin. Naalala mo, Ruby, kumain tayo sa Mang Inasal, Ang dami natin. Ang iba, pagkatapos ng Mang Inasal, wala na. But the goodness is, tinitreat ko po sila. Minsan kumain kaming lahat, yung mga music team dyan sa Mang Tutos. Basta po may blessings ang inyong pastor. Kaso lang, andalang eh. Andalang naman ng blessings. Kasi ayaw niya na ang pastor ang mag-bless. Dapat kayo din ay matutong mag-bless. What a glorious church kung ganon, di ba? Glorious, center of attraction. Secondly, ano po ang isa pang meaning ng glorious? Illustrious. Ibig sabihin, may mabuti siyang gawa. Siya po yung nakikitaan ng mabuting gawa. Then splendor, maningning. Nagniningning ang ugali mo, nagniningning ang attitude mo. Yung po si Pastor Rolly ay hired ko po bilang gagawa dito sa loob ng one and a half days lang siyang naggawa. And then mayroong isang nag-assist. Sa loob ng 1.5 araw because I want to be glorious in the sight of God. Hindi ko siya tiningnan na laborer. Tiningnan ko siya as a pastor and I gave him 2,000 more than my love. At yung isa nating assistant, kahit kalahating araw lang, 500. Because I want to be glorious in the sight of God. Palapakan po natin ng ating Diyos. Splendor, dapat nagniningning ang puso natin sa kapwa natin. Then bright, maliwanag. And then another word, brilliant. Nagniningning ang puso mo, ang isipan mo, pagdating sa mga makadiyos na gawain. That's the meaning of a glorious church. Kaya sabi ng ating Panginoon, without wrinkle, that He might present here to Himself a glorious church, not having spot or wrinkled or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Walang kapintasan. Sa mundong ito, marami tayong kapintasan because we are just people born in this world. But remember this, the finished work of Jesus Christ is enough to make you complete. So yung ating pagkukulang ay hindi pangtapal doon sa ginawa na ni Kristo. The finished work of Jesus Christ is enough to beautify me at to complete me in His sight. Walang kulang sa akin when it works. When the works of God, when I work the works of God, when I sing hallelujah song to Jesus Christ, there is no lack. I am complete. Because I am always connected with the finished work of Jesus Christ. Walang kulang doon when you sing a song. Walang kulang sa'yo. Lagi nating na-justify, mga minamahal, yung kulang namin, Panginoon. Hallelujah, glory to God. Mga pastor, nagsasalita ng ganyan. Kasi dito pa tayo, maraki tayo pagkukulang. Kaya nga, finished work of Jesus Christ is in you.
You receive it. I receive it. I never count, hallelujah, in the presence of the Lord, may pagkukulang pa ako. Wala. Because Jesus complete it. Amen. When you see your physical condition, there is. Kung tinitignan mo palagi yung iyong sarili, laman, lagi kang may kulang. But when you look into Jesus, there is nothing. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Malapakan po natin ang ating Diyos. Minsan may sinaway po akong pastor, lagi pong nagsasalita na ganyan. Kasi, mga tao pa tayo. Kaya lagi tayong may kulang. Dinasabi ko sa kanya, totoo po ito, sinaway ko siya. Hindi tayo magiging sakdalan, sabi niya. Then sabi ko sa kanya, I ask him a question. Pastor, sinong tinanggap mo? Si Jesus. So hindi mo tinanggap ang sarili mo. Amen? Just a little correction. Sino bang tinanggap mo? Si Jesus. Sino ngayon ang nasa iyo? Ang Espiritu Santo. May kulang ba siya o wala? Wala. O wala pala eh. Do not look to your physical condition. Just look to the person inside of you. Amen? Palapakan po natin ang ating Diyos. Hanggat hindi natin makita yung gusto ng Diyos, ang lagi nating makikita, tayo. At kapag tayo ang lagi nating nakikita, we always justify ourselves, Lord, tagalupa kami, lagi kaming may kulang. Yun. That's all. Now, glorious church, without wrinkled, without spot, without such anything, but that she should be holy and blemished. Nasaan ang kulang? Nasaan ang kulang? Nasaan ang kulang? Church, listen! Wala nang kulang! Binihisan ka na niya, tinamitan ka na niya, binigay niya ang kanyang dugo para sa atin. Nasaan ang kulang? Hanggat hindi mo makita, church, hanggat hindi mo makita, you cannot walk in holiness. You cannot walk completely in the sight of God. When you cannot see the finished work of Jesus Christ, you will always justify yourselves. Glorious church. Say this word, a glorious church. Not having spot. Sabihin po natin, para marinig ng iyong kaluluwa. Not having spot, nor wrinkled, or any such thing, but that she should be holy and without blame. That's the goal. That's the dream. That's the plan. Dapat magpasakop ka lang sa plano. Amen? Para kahit may trabaho ka, wag mong sabihin, Lord, lagi na lang akong may kulang sa iyo. And then, kung magsalita lang ang Panginoon, hindi ka kasi nagtitiwala sa akin, sabi ko sa iyo, ako nang kakumplituhan mo eh. Amen? Ako na yung completeness mo. Para kang isang babae na naghanap ng completeness niya. Hanap ng hanap. Kaya tayo, nakarami ng boyfriend. Kasi ay, hindi ikaw ang kumpleto ko. No? Lagi tayong may gap eh. O, hanap na naman. Sorry na lang. Hanap na naman ang iba yung completeness niya. But you cannot find your completeness in this world. Only in Christ Jesus. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Now, how to be glorious? Number 1, Isaiah chapter 61, verse 1 to 3. Let your light shine. Ang sabi po ng Isaiah, paano po maging glorious? Di ba sabi doon, brightness. Ang glorious po ay brightness, brilliant, splendor. Now, Isaiah 61, let your light shine. Kagaya nung linggo na atin pong
narinig nung linggo. Be a follower of the light of Jesus Christ. Arise, shine, for your light is come, and the glory of the Lord is rising upon thee, the church. Arise, let your light shine for the glory of Him. Arise it in the church. Ang kanyang kaluwalhatian ay sumisibol sa atin. Dapat makita yon at makikita, hallelujah, ang gloria ng Diyos. Isaiah prophesied for the glory of the church that will surely come to the redeemed people, that they shall shine, the shining glory of God. Now, follow-up verse in Ephesians chapter 5, verse 8 to 13, it is written, glory to God, hallelujah. This is a prophecy of Isaiah concerning the life of Jesus, because glory is a light, a brilliant, so brilliant light. That's the glory of God. Kaya hayaan mo lang siyang magliwanag bilang kabahagi ng church. Hallelujah, glory to God. This is a prophecy of Isaiah. And then, let us open our Bible in Ephesians chapter 5, kung saan doon po yung ating verse. Simulan po natin itong basahin. Bakit sinabi, hallelujah, ni Apostle Paul, patungkol po sa mag-asawa. Ang sabi po niya dito, glory to God, therefore, be imitators of God as dear children, and walk in love as Christ also has loved us. And then in verse 8, for you were once darkness, but now you are light in the world. Say this word, I am the light of the world. So after Christ, pagkatapos ng panahon ni Kristo, nung siya ay physical na nandito, tayo po ang naiwan. We are the light of the world. A glorious church. Amen. Kaya dapat lagi mong isipin, liwanag pala ako, glory pala ako. Dapat hindi makita sa akin ang pangit na ugali. Pangit na buhay, uri ng buhay. Verse 9, for the fruit of the Spirit is in all goodness. Say this word, all goodness, all righteousness, all truth. So, ang glorious pala na church ay lumalakad, ikaw at ako, sa kagandahang loob ng Diyos. Walang dapat masamang ugali sa iyo. Dapat makitaan ka ng lahat ng kabutihan ng inyong Diyos, ng ating Diyos. All goodness, all righteousness, and all truth. Yan ang dapat na makita sa atin. Verse 9. Okay, yun yung verse 9. Verse 10. Finding out what is acceptable to the Lord. Lagi mong iniisip yung, ito gusto ng Diyos to. Ito gusto ng Panginoon to. Malulugod dito ang Diyos. Yun ang lagi mong nasa isipan. Gagawin ko ito sapagkat gusto ng Diyos to. Finding out what is acceptable to the Lord. Yan po ang glorious mind and glorious heart. In verse 11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness. Wala ka ng ka-fellowship na mga nasa dilim. Naintindihan po ba natin? Hindi mo na ka-fellowship yung mga unbeliever. Hindi mo na ka-fellowship yung mga, kung ano-anong mga gawa ng dilim. Wala ka ng ugnayan doon. Have no fellowship with the unfruitful works of darkness. Hallelujah. At kapag nagawa mo yun, gloria ka na ng Diyos. Sabi po natin, I want to be a glorious church. Palapakan po natin ang ating Diyos. Verse 12, for it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. Nakakahiya pala sa mga born again ang makikisama pa rin tayo sa mga unfruitful works of darkness. Ang sabi dito, nakakahiya kayo.
Verse 13, last verse. For all things that are exposed are made manifest by the light. For whatever makes manifest is light. So tayo pala ay gusto ng Panginoon na mag-shine talaga para ma-expose ang gawa ng sanglibutan at nagsisimulan ng mag-expose ang Panginoon. Maging ang church ay ini-expose ng Panginoon. Ano ang puso natin? The heart of God sometimes is exposing us. Sapagkat palapit na ang palapit. Do you love the rapture? Talaga bang mahal na mahal mo na ikaw ay kukunin ng Panginoon? Wala ka bang kawiwilihan sa mundong ito? Hindi ka ba nawiwili sa mga anak mo? Hindi ka ba nawiwili sa ari-arian mo? Hindi ka ba nawiwili sa mga sasakyan natin? Hindi ka ba nawiwili sa paglago ng iyong negosyo? Wala ka bang kawiwilihan sa mga lupa, kung anuman? When you love the rapture, dapat baliwala sa iyo ang lahat ng ito. Although nandyan sila, but do not love it. Although nandyan sila. Sometimes, panukab po ng Diyos kung minsan, lalo na ngayong papalapit na talaga, ini-expose niya ang mga puso nating lahat. Ini-expose niya. Maging puso namin, ini-expose ng Diyos. Maging ang heart ng mga preacher ay ini-expose ng Panginoon. Ini-expose din niya ang heart ng kongregasyon. Sometimes, ginagamitan niya ng pinapahintulutan kang sumagana para ilabas ang totoo mong puso. Hindi para payamanin ka. Although inaalaw ng Diyos yung kasaganaan. Yes, mayroon sa atin sa mga anak ng Diyos ay pinabayaan niyang sumagana para ilabas ang tunay na puso ng taong yun. At kung minsan lumalabas nga ang puso, mas mahal na niya ang income niya kaysa sa church. Kung minsan ang pagbulay-bulay niya, dati ang bulay-bulay niya, salita ng Diyos. Nung wala pa siyang pera, salita ng Diyos. Pero nung dumating na ang kasaganaan, ang pinagbulay-bulayan niya, magkano kaya kikitain ko dito? Ganito. Ito. Yun yung mga pinagbulay-bulayan. At kapag nawala pagka nababawasan yung pera, katulad ng patutuo ng isang pastor, kapag nababawasan yung milyon niya, sumasakit ang kanyang damdamin. At gumagawa siya ng paraan para mabalik yun. Wala na siyang pagbulay-bulay para mapalapit sa Diyos. God has given you an increase, not to down your brothers and your sisters and your pastors. Pinahintulutan niya na marinig ang iyong panalangin. Magkaroon kayo ng increase. Ano bang sabi niya? Para magkaroon kayo ng pagtulong sa inyong kapatid. Pero ang nangyari, nagiging makasarili. Karamihan po sa umaasinso, nagiging makasarili. And that's the mission of Jesus Christ. He will expose. Ang sabi po dito, that He shall expose. In-expose niya ang GIL. Wala siyang pakialam kung gaano ka-anointing noon yan. Kasi ang Panginoon, ang gusto niya manatili ka. Kung ikaw anointed ngayon, anointed ka hanggang sa pagdating niya. Amen! Glory to God. Ano mang mararamdaman natin sa ating katawan, we must to maintain our stable service unto the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Number 2, you must be a crown of glory. How to become glorious church? We must to be a crown of glory sa ating Panginoon. Paano po mangyari? Isaiah chapter 62 verse 3 to 5. Thou shalt be a crown of glory in the hands of the Lord, and a royal diadem in the hands of thy God. The prophet describes God's people as glorious and precious to Him. Pero kung hindi mo mapapansin, baliwala lang sa'yo ang mga ginagawa ng Diyos sa'yo. This message, brothers and sisters in the Lord, painful. Pero kapag natanggap mo ito, pagagandahin ng Diyos ang iyong ugali. Sapagkat ang gusto niya,
magiging glorious ka sa kanyang paningin. Do not make any effort na magiging glorious ka sa pamilya mo. Do not make any effort na magiging glorious ka sa mga kamag-anak mo. But hindi ka naman glorious para sa church. Then what is that? You love the rapture. But in the time of the rapture, you shall be disqualified. Why? Because you make every effort to be glorious in the sight of people, but you are not glorious in the sight of Him. Sabi ni Jesus, glorious ka para sa akin, hindi para sa tao. Because people shall accept what you can give, but in return, they cannot appreciate you. Pag wala kang may bigay, wala ka na rin. Pero sa Diyos, kahit na baliwalain mo siya, kapag bumalik ka sa Kanya, na ibalik mo sa Kanya ang puso mo, glory to God, tatanggapin ka niya. Wala siyang pakialam kung anong ginawa mo kahapon. Amen? Palapakan po natin ang ating Diyos. Be a crown of glory in the hands of your God. Number 3, be an image of God. If you want to be glorious, God is glorious. Amen? Glorious po siya. Kahit anong gawin niya, gloria na yung Panginoon eh. Nasa gloria na talaga siya. Wala nang makapagbagsak sa Kanya because He is God. We people cannot destroy His glory. Walang makakasira sa gloria ng Diyos. Kahit anong gawin natin, tayo lang yung masisira. Pero siya, yung gloria niya, kailanman, hallelujah, ay walang makakasir. Palapakan po natin siya. He deserves all the goodness and the glory. In 2 Corinthians chapter 3, verse 18, it is written, but we all with open face, beholding as in a glass, the glory of the Lord. Tayo na mga hinirang ng Panginoon ay dapat nakatingin ka sa maliwanag na kristal na mukha ng Panginoon at nakikita mo yung gloria niya at habang tinitignan mo yung gloria ng Panginoon, that glory imparted. Pero kung titingnan mo mga pagkain lang araw-araw, may bagong bukas doon na. Punta tayo. Uy, may bagong bukas din doon. May bago rin. Ang daming bago. Because the world will not stop to present His new creation. But God doesn't stop to present you as glorious church to Him. Palapakan po natin ang ating Diyos. Sa palagay mo, titigil ang mundo sa paggawa ng bago sa paningin natin? Hindi! Hanggat niyayanig ng Diyos ang mundo rin ay patuloy sa paggawa ng mga bagong bagay para akitin tayo. Kunwari, inaaliw tayo para hindi tayo, para makomfort tayo sa mga nangyayari ngayon. That's the works of the devil. He tried to deceive the people para mawala yung attention natin sa mga lindol, so makukumport man lang tayo kahit papano. But glory to God, walang makakapigil sa gagawin ng Diyos because earthquake made by God. Diba sabi niya sa aklat ng Revelation chapter 16 at maging sa Matthew 24, sa huling panahon, dadami ang mga lindol, ang mga volcanic eruption, maririnig ninyong lahat yan, gera, digmaan, nations against nation, at nakikita na nating lahat, tsunami. And the glorious church, hallelujah. Alam niyo ba kung bakit kailangan tayong maging glorious church? Sapagkat ang kukunin ng Panginoon, hindi yung walang kwentang simbahan, kundi yung glorious church. Kaya sabi niya that I want to present the church glorious to me. Make every effort to be glorious. Amen? Dapat ngayon na po ang panahon na bigyan natin ng pansin yung mga naririnig nating mga talata, nababasa nating mga talata sa Biblia. Subukan na natin na magiging glory ka
sa Diyos. Madaling tumulong sa kapwa, madaling magbigay sa mga magulang, pero pagdating sa Diyos, ang damot-damot natin. Di ba, Pastor Nicole, ano? Pastor na nga lang, pinagdadamutan nyo pa. Mabuti na lang ang may mga pamilyang hindi madamot para sa mga pastor. Palakpakan po natin ang mga pamilyang may puso para sa mga pastor. Kasi representante kami. Sa church, kailangan may maliliit na Jesus. Di ba sabi ni Jesus, itong mga maliliit kong lingkod, bigyan nyo ng malamig na tubig. Thank you, Lord. Mayroon pong malamig na tubig dito. At pagpalain nyo po yung nagbigay. Palapakan po natin ang ating Diyos. Read your Bible in Matthew chapter 11. Makikita nyo po. Sinong magbibigay ng isang basong malamig na tubig sa mga maliliit kong lingkod na ito. Little Jesus ang tawag sa amin. Mga little preacher. Kasi He is the great one. Amen? Hallelujah. But what do you think of us? Yun po yun. Gaano nyo kami iginagalang kung paano ang ginagalang natin ang Panginoon? Beholding in a mirror the glory of God are changed into the same image. Wow, glory to God. Do you get it? Na nakatingin ka sa gloria ng Panginoon, na parang nasa malinis na kristal, habang tinitignan mo ang gloria, at hindi po ma-impart sa'yo kung isang beses ka lang titingin. Si Moses, hindi nagliwanag ang kanyang mukha, hanggat hindi siya araw-araw nakikipag-usap sa Diyos. Tinitignan niya ang liwanag ng mukha ng Diyos hanggang sa isang araw for 40 days and 40 nights. Pagbaba niya sa bundok, ang liwanag ng Diyos nagliwanag sa kanyang mukha. Sabi nga ni Apostle Paul, kung ang mukha na yon ay nagliwanag, nasa physical na anyo, how much more when you look into God in the mirror of the beauty of God in the Spirit, because the Spirit is more glorious than the flesh. Lumilipat pala yung gloria kapag lagi mong tinitignan, hallelujah, ang gloria ng Diyos na i-impart pala sa iyo habang tinitignan mo ang mga aral ng Panginoon. You are looking into the glory of God because every word of God is a glory of God. At habang tinitignan mo pala yan, hallelujah, yung imahen pala niya ay lumilipat sa iyo. Hindi ibig sabihin wala na siyang imahen, no? Na nababahagi pala sa iyo. Change into the same image from glory to glory. The prophecy of the prophets of Apostle Paul, the church is being transformed into His glorious image. Oh, glory to God. Ibig sabihin, mayroon talagang mangyaring total transformation. Mayroon talagang mangyayaring transfiguration. Kung paanong, hallelujah, sa aklat ng Matthew chapter 17, nag-transfigured ang Panginoon at nakita ang tunay niyang anyo. Nakita ni Apostle Peter, nakita ni Apostle John, how Jesus Christ was being transfigured. Na ang kanyang anyo ay talagang grabe ang liwanag. Na parang katanghali ang tapat ng sikat ng araw. Ganon din pala ang expectation ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ganon ang kanyang expectation. Hallelujah, glory to God. That we must be changed into the image of His glory. From glory to glory. The church being transformed, transfiguration, ay dapat mangyari sa atin. Number 4, the last number. In Philippians chapter 3, verse 20 to 21, who shall change our vile body, that it may be fashioned like into His glorious body. Ang mga salita ng Panginoon, nakagaya ng narinig natin ng unang mga verse na binanggit natin, tayo ay masasanctify sa magitan ng paglilinis ng atin pong buhay sa magitan ng kanyang mga salita.
In verse 27 ng Ephesians chapter 23, that He might sanctify her with the washing of the Word. So do not resist the Word. Kung minsan ang salita ay masakit, minsan ang sarap-sarap, minsan, wow, katanggap-tanggap. Minsan talaga ang salita ng Diyos ay para mahubog lang tayo, masanctify tayo. Glory to God, tanggapin natin lahat. Amen. That He might present us to Himself a glorious church, not having spot, no wrinkle, no, not any such things, but that we should be holy and blameless in the sight of Him. Balikan po natin yung number 4. Philippians chapter 3 verse 20. Hallelujah, glory to God. It is written, for our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body, that it may be conformed to His glorious body, according to the working by which He is, to subdue all things to Himself. Upang tayo matransform, just accept the Word. Whatever you read, wag kang mamili, ito, maganda to para sa akin, ang ganda ng verse, di ba, ganon, no? Ang ganda ng verse, pero kapag ang verse laban sa ginagawa mo, ayoko ng verse na yan. Dito ka muna, ito muna sa akin. Oy, wow, mahal na mahal ako ng Diyos. Ayan, ang ganda ng mga verse, pero pag nakabasa ka na, tumigil ka sa gawa mong masama, saka ka na lang, ito muna ako. O, diba? Ganyan po yung namimili na mga parang gusto lang niya. Wag po nating piliin kung ano man yung mababasa natin. Basahin natin lahat. At makikita mo, sapagkat ang layunin ng Diyos ay magiging maganda ka sa Kanyang paningin. Amen? Would you understand, brothers and sisters in the Lord, na kapag ikaw ay nagpapaayos sa Diyos, gaganda ka pala. Kapag nagpapaayos ka sa Panginoon, gaganda ka pala at hindi ka lang gaganda, magiging katanggap-tanggap ka sa inheritance in heaven. Maging katanggap-tanggap tayo sa inheritance sa langit kapag tayo po ay tumatanggap sa mga aral ng ating Panginoon. Now, the benefits. Ano po dapat ang benepisyo? May benepisyo po lagi kapag tayo po ay nagpapaayos sa Diyos. Una, gaganda ka. Gaganda ang buhay mo. Gaganda ang kinabukasan mo. Walang kapintasang kinabukasan. Walang kapintasang anumang na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Lahat ay magiging gloria. Lahat ay magiging gloria. Kung balikan po natin, mayroon pong negative life. Bago tayo pumasok dito sa benefits of being glorious church, na mayroon pong negative life na dapat nating iwasan. In Ephesians chapter 5, verse 3 and 6, tingnan po natin. Ephesians chapter 5, verse 3 and 6. At ito po ang mga bagay na dapat na po nating iwasan para magiging glorious tayo sa harapan ng ating Diyos. The negative side of our life. Number 1, verse 3. But fornication and all uncleanness. But fornication and all uncleanness, or covetousness, let it not even be named among you, as is fitting for sins. Tayo ay mga tinawag na mga banal. At hindi na bagay sa iyo ang fornication, uncleanness, all uncleanness ang sinabi dito, or covetousness. Wala dapat yan sa buhay mo. Verse 4, neither filthiness, yung karumihan, nor foolish talking, mga salita na hindi akma sa pagiging banal. Foolish talking, nor coarse jesting, which are not fitting but rather giving thanks. Dapat magpapasalamat ka na lang palagi sa Diyos kaysa magsasalita ka ng walang kwentang mga salita na mula lamang sa paligid natin, mula lamang sa mga tao. For this you know that no fornicator, number 1,
No unclean person, nor covetous man who is an idolater has any inheritance in the kingdom of Christ and God. Wala kang karapatan na magmana sa kaharian ng Diyos sa langit. That you want to be glorious, separate yourselves from that kind of attitude. Alisin mo na. Alisin mo na yung mga ganong uri ng mga ugali. Hallelujah. Therefore, in verse 7, therefore, do not be partakers of them. Therefore, do not be partakers with them. Gapuna din na kayo makiambag kada kadwa. Huwag na kayong makisali sa mga alam mo nang marumi, alam mo nang hindi sa Diyos. Huwag na kahit na isakripisyo mo yung saya mo. Kasi masaya naman ako pagka kasama ko sila. Huwag na! Amen! Sinabi dito, huwag na! Huwag ka nang makisali sa kanila. Yan. Nilagyan ko ng Ilocano para para maintindihan ninyo. Therefore, do not be partakers with them. Gapuna di na kayo kumamakiambag kadakwada. Huwag na. Jesus is coming. Lumayo ka na sa kanila. Layuan mo na, lalo na kapag ang ugali mo, lumayo ka na sa ugaling hindi maganda. Hallelujah. Then, the question is this, before we end of this message, do you really desire to be caught up on the air? Talaga bang gusto mong tagitin ka ng Panginoon? Talaga ba? Ako gustong-gusto ko. Kahit bukas na kaagad. Gustong-gusto ko na. Or the rapture, what we call the rapture. Sabi po nga ni Pastor Chris Oyaklahoma, do not miss the rapture. Because the moment you miss the rapture, after the rapture, tribulation comes and no one can escape. Tingnan niyo po, ano po ang kanyang basihan. The moment when Noah entered the ark, the flood came. The second illustration, the moment Lot and his family come out from Sodom at Gomorrah, the rain of fire came. Wala nang kaligtasan doon. Kapag ikaw at ako ay kinuha na ng Panginoon in the twinkling of an eye, you must to prepare for this. Pagkadagit mo, ang sobrang sakuna na hindi kayang tiisin ng isang tao, darating agad-agad. Kaya ang gusto ng Panginoon, prepare your heart, cleanse your thought, cleanse your mind. Ano mang mapakinggan mo, huwag mong ipulyot ang isipan mo. Just accept it. Hallelujah. Accept the beautification of the Lord. You must just to accept. Pagkagandahan dito sa lupa, gustong-gusto mo. Pero yung pagpaganda na gusto ng Diyos, nasasaktan ka naman, tumatakbo ka. Minsan hindi ka na mag-church, pasakit ng preaching nung linggo. Pahinga mo na ako. Ayoko munang mag-church. Pero kapag puro blessings, God will bless you more and more. Tuwan-tuwa pumunta sa church. Pero pag pagtutuwid, pagsisisi sa mga kasalanan, ayaw nang bumalik. Pero kapag God will bless you abundantly, ay tuwan-tuwa yan. Tumatalo ng puso. Nakikita ng Diyos, tumatalbog-talbog ang puso. Pero kapag magsisi ka sa iyong ugaling masama, let us all stand in the presence of the Lord. The benefits of being glorious is this. When Christ, in Colossians chapter 3, verse 4, it is written, when Christ, who is our life, shall appear, then shall ye appear with Him in glory.